Hindi ako aangal. Hindi ako... Lahat ng negosyo pinasok ko. Magtinda ng dyaryo, magtinda ng sigarilyo, pupunta pa ako sa sementeryo, imbis na pupunta lang ako sa sementeryo tuwing November 1, maglalako ko ng sigarilyo niyan sa mga patay-patay. Gusto ko lang may pera ako, ganun ako. Para ayoko lang maging pabigat sa mga magulang ko. Kahit na nung paman, yung bang hindi ako nangingi sa nanay ko, hindi ko na, naipengin ganito, hindi ko naranasan. Sabi ko sa nanay ko, kahit buti nga nakapagtapos ako ng high school, kahit mahina utak ko eh. Sabi ko, Ba't mo ba sinasabi mo hindi, hina totoo utak mo? talaga. Hindi naman mahina Hindi sa utak. magkakapatid sa amin, ako yung pinakamahina. Parang nagtatapang-tapangan lang ako. Kumbaga, nilalakas ko na lang ang loob ko. Sino Pero ba nagsasabi sa'yo mahina ang utak ako, mo? sarili ko. Hindi totoo yun. Ayun. Tapos, nagtapos ako ng high school. Sabi ko, kahit isang beses lang, punta ka naman sa high school na gusto ko makita mo lang nakagraduate ako. Sabi ko, wala. Bumili ko sa bagitay, sinabit ko na sa leeg ko. Ako lang nga walang magulang. Ayun. Buhay pa Kasi ba ang mama patay mo? na po nanay ko. Bago pumanaw yung nanay mo, Ano? kaayos ba kayo? Ay, hindi. Naramdaman mo man Ramdam lang. ko mahal ako ng nanay ko. Pero paano niya ipinaramdam sa'yo before she died? Tinatawag ako lagi. Bago siya mamatay, Arman, nanap ako. Ganun. Saka Tapos, umiiyak sa akin. ano Hindi niya sinasabi? mali nasabi na sorry. Hinintay ko pero nararamdaman ko sa mata niya na ginagano ako. Man, mga bata. Kasi may anak ako, yung mga apo ko, ang ganun. Tapos, ganun lang, tititigan niya ako. Alam mo nang sinabi na niya sa'yo. Oo. Mahal Pero hindi, kita. oo, nararamdam ko man. Ayun, basta naramdaman ko naman po. At sapat na sa'yo yun. Mahal ko pa, hindi mababawasan ang pagmamahal sa magulang ko. Kasi siya yung nagbigay ng buhay. Saka kung nandito man ako, kung sakali ba nakita na nanay ko to, ito'y para sa kanya din. Hindi para sa sarili ko kasi gusto ko mapatunayan kasi nanay ko na natao rin ako. Kumbaga meron din akong, gusto ko maging mayabang pero wala akong maipagyabang. Para may ano ko napag-usapan ako sa TikTok na na TV ko. Yung bang wala na siya, pero ito yung gusto ko na kung mabubuhay nanay ko, para sa kanya lahat. Yung ginagawa. I'm sure proud siya sa'yo. Siguro, ramdam mo naman yun, di ba? Mahal ka rin Oo. niya. Kung makakausap mo siya, ano sasabihin mo sa kanya? Kulay niya rin nanay ko. Siguro, masaya nanay ko. Siguro, ipagmamalaki niya na ako sa ibang tao. Siguro, isa na rin siya yung parang, may anak akong ganito. Kasi ang nanay ko, feeling ko ganun din na meron siyang maipagmamalaki. Siguro, may ipagmamalaki. Ito naman ginawa ko Kung nabubuhay nanay ko, para sa kanya yan lahat Para may pagyabang niya ako. Kumbaga, Nay, Oo, mapagmamalaki. nay, may pagyabang niyo ako, nay, ha? Nay, pagsigawan. Yung bag. Ayun. Di ba ganun naman tayong mga anak? Yung parang, inay, ganun na, kami ganito, parang masaya kapag may pinagmamalaki ka ng magulang mo. Yung experience mo sa nanay mo, na sabi mo, hindi mo naramdaman na minahal ka, ito naman ngayon yung ibinawi mo sa mga anak mo. Opo, ginawa ko lahat. Katulad niyan, may bahay ako para sa mga anak ko yun. Yung hindi ko naramdaman sa magulang ko, ipinaramdam ko naman sa mga anak ko na gusto ko mawala man ako, may bahay sila, kahit na maliit lang ang bahay namin. Ganon. Ayun po. Saka pinagdadasal ko na maging mabait ang mga anak ko, saka hindi ako nagsasalita ng yung masasakit. Saka ipinaparamdam ko na mahal ko sila. Ipinaparamdam ko na, kasi kapag ang mga anak ko, kapag may problema, nakikiramdam ako niyan Kunya nag-aaway sila. Hindi ako nakikisawsaw ko niyan kasi may apo na ako Kapag May apo ka na? Opo. 4 na yung apo ko. Wow, Ay, 5. talaga? 5 na na apo ko. ang apo Opo, mo? malaki na yung apo ko. Pag alam kong di sila nagkakasundo, kanya giwalay sila. Ako gumagawa ng paraan para magkabatis. Yung mag-asawa. Ako yung biyenan na gumagawa ng paraan para magkadikit. Hindi ako yung biyenan na nagsusulsol. Gaano kahirap itaguyod yung 5? Halos kahit bumabagyo, kahit lumilindol, wala akong pakalam sa lindol, basta naglalako lang ako ng dyaryo,
banana cue, turon, fishball, nagtitinda ako ng fishball. Yun lang ang trabaho ko lang dati. Parang gusto ko na maggupit na lang. Nag-practice ako ng gupit. Tapos sinututo ko maggupit. Nagugupit na lang ako. Lako-lako, 20-20 lang ang gupit ko. Pag kumita ka na ng 400, 300, uwi na ako sa bahay. Pagkakasya na lang namin. Mahirap siguro maging single father. Or So, single mother ba tawag mo sa sarili? Pareho. Napakahirap. Kasi lalo kapag wala kang pera, lalo yung naranasan ko yung anak ko, wala kang kapera-pera talaga. Kailangan mo madala sa ospital. Iniwanan mo yung anak mo doon. Wala nagbabantay. Pinabantay ko na sa katabi ko ng ospital. Sabi ko, ate, baka iwanan ko muna yung anak ko. Wala ka talaga akong pera, walang pagkain. Para kailangan din makabili ng na reseta ng binigay sa akin ng doktor. Iniwanan ko yung pera, pumunta ako sa mga squatter, nagupit-gupit ako. Tapos sabi ko sa may karinderya, ate baka pwedeng pabili ng kanin, hingi na lang ako ng sabaw. Para pag nagupit ako, malakas ako, makapagupit ako ng maayos. Naranasan ko yun. Tapos, yung misa pag wala ka pera, misa naglalakad ka, di mo pala alam, pala. Kanya sa jeep, ay, nalagpas na dahil sa kakaisip mo. Kung saan ako ng pera. Yung mga anak mo, nahirapan ba silang growing up dahil syempre LGBT, ganyan. Opo, hindi naman Minsan kasi may mga ganun, di ba, na Opo. nabubuli, Opo. ganyan. Siguro sinasarili na lang nila. Pero naramdaman ko naman po na nire-respeto ko ng mga anak ko kasi hindi ko naman po sila pinabayaan. Nagpasalamat ako kay Lord kasi binigyan ako ng spotlight, binigyan ako ng liwanag. Yung parang kahit hindi ako pinabayaan, ganun. Anong pakiramdam mo nung nag-viral yung video mo sa TikTok? Unang-una, kahit saan pumupunta, Oo. may nagpapapicture, kahit sa mall, kahit saan. Sobrang saya, napakasaya. Parang hindi ko maipaliwanag na ako ba to? Kasi dati, pakiramdam mo walang nakakakita sa'yo. Opo. Tapos Oo. ngayon, Opo. special ka. Opo. Grabe po. Grabe. Kailangan talaga lumaban ka, maging mabuti ka pa rin, marunong ka rumispeto sa kapwa. Lahagi ka magpapakumbaba, maging totoo ka sa sarili mo, at matuto ka magpatawad. Kahit sinong nanakit sa'yo, matuto ka magpatawad dahil merong ibibigay para sa'yo. Ang hirap magpatawad eh. Kailangan daw yun eh. Paano ka tatanggapin sa itaas kung hindi ka marunong magpatawad? Paano mo ginagawa yun, yung pagpapatawad sa lahat ng mga taong nanakit sa'yo? Kasi kapag kunyari inisip mo yung nananakit sa'yo, hindi ka rin magtatagumpay. Mabigat magtrabaho kapag meron kang hinanakit sa puso. Actually, totoo yan. Kasi, Opo. sinasabi nga nila na yung pagpapatawad, hindi mo yun ginagawa para dun sa kaaway mo. Opo. Ginagawa mo yun para sa sarili Sa sarili natin, para Kasi habang tayo? meron kang galit sa puso mo, lalong mabigat ang kalooban mo. Opo. Pero, oras na magpatawad ka, gagaan. So, you're actually doing it for yourself, Opo. not really for the other person. Mm-mm. 'Di ba? Opo. So, ikaw lahat ng mga nanakit sa'yo, wala kang hinanakit, walang galit. Siguro, naalala ko lang, pero yung dadaling ko pa sa puso ko, syempre naalala ko yung mga ginawa nila sa akin. Nandito pa na habang nabubuhay ka, nasa isip mo na yun, nasa puso mo na yun, pero patawarin mo na lang. Kumbaga, pero hindi pwede na kakalimutan, nandun na yun eh. Kaya naman yung mga anak mo ngayon, lahat ng ginagawa nila pinagmamalaki mo. Opo, pinagmamalaki naman po. Mabait naman po mga anak ko. Sa awa ng Diyos, kahit mahirap lang kami, kahit hindi naman ako super tagumpay, hindi naman ako. Sa akin naman, masaya na ako kung ano meron ako. Saka ulitin ko, kahit hindi ako maging matagumpay, hindi ako tumitingin sa taas. Kasi alam ko na maraming mas malala sa akin. Maraming natutulog na walang tiraan, Yeah. na maraming nasa hospital, na walang pabayad sa hospital. Kaya, never ako naiinggit kasi alam ko na mas marami pang mas mabigat na problema. Anong message mo sa mga iba pang mga solo parents? Solo parents, maging mabuti ka lang, huwag kang gagawa ng masama, kasi ang pinakapuhunan ng tao ay respeto, magpagkumbaba ka, ang ibinigay niya sa iyo yan ng mga bagay na ganyan, lalo mong ingatan, lalo ka magpakabuti, huwag kang magmayabang. Basta huwag kang maging mayabang, habol ka lang.
kung ano klase ka noon, hindi magbabago. Kailangan lalo ka magpapakumbaba. Kumbaga sa kawayan, habang gumaga ng kawayan, lalo ka yuyuko. Ayun po. Pero Armand, wag mo nang sasabihin ulit na hindi ka enough. Kasi matalino ka, may worth ka. Sabi sa akin ng nanay ko, kulang daw ako sa buwan. Hindi. Ayun. Hindi. Ay, kulang. Kaya pag Sana naman ngayon naisip mo nang hindi totoo yun. Oo, yun. Kaya parang minsan wala akong tiwala sa sarili. Kaya parang nagiging mahina loob ko dahil pag, ayun, sasabi. Pero kulang ngayon sa mas buwan may yan. confidence ka na. Opo, kasi dahil sa paniniwala ng mga katabi ko. Kumbaga, nagpapasalamat ako sa mga taong sumusuporta sa akin at naniniwala. Nang dahil sa inyo, naging matapang ako. Nang dahil sa kanila, natuto kong bumangon. Kasi alam niyo po ba, wala akong tiwala sa sarili ko talaga. Nang dahil sa inyo, naging matapang ako. Ayun. Maraming salamat sa iyo, Thank you. Arman. Alam mo, ang dami naming matututuhan talaga sa. Opo. At kung meron akong isang sasabihin sa iyo, hindi nasusukat sa yaman, sa katalinuhan, sa kasarian, ang halaga ng isang tao. Nasa puso yan. At sobrang laki ng puso mo, sobrang tatag ng puso mo. Kaya dapat, deserve mong mahalin ka. Ano ba yan? Naging drama to rin. At maraming salamat. Oo, ano ba yun? Alice Dixon, naging drama na. Hindi ko si Alice Dixon. Salamat sa pagbabahagi mo ng iyong kwento kasi alam ko maraming matututo sa kwento mo. Apo. Maraming salamat din po sa inyong pakikinig. Lagi lang po kaming makikinig dito. Ako po si Cara David para sa I Listen.